Masayang may bahagi ng Life Basic sa iyo ang tungkol sa 30 araw na pagsubok ni Earl Nightingale na isinalin sa Tagalog. Mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Gusto ko na gumawa ka ng pagsusulit na magtatagal ng 30 araw ngayon. Hindi ito magiging madali, ngunit kung susubukan mo ng mabuti, ito ay magbabago ng lubos sa iyong buhay, sa mas maganda. Noong ika-17 siglo, si Sir Isaac Newton, ang Ingles na matematiko at likas na pilosopo, ay nagbigay sa atin ng ilang natural na batas ng pisika na parehong nag-a-apply sa mga tao gaya ng pag-a-apply nito sa paggalaw ng mga bagay sa sansinukob. Isa sa mga batas na ito ay na para sa bawat aksyon, may katumbas na reaksyon. Sa simpleng salita, ito ay nangangahulugang para sa atin, na hindi natin makakamit ang kahit ano nang walang kapalit. Ang mga resulta ng iyong pagsusulit sa loob ng 30 araw ay magiging direkta sa dami ng pagsisikap na iyong ibinigay. Upang maging doktor, kailangan mong bayaran ang presyo ng mahabang panahon ng mahirap na pag-aaral. Upang maging matagumpay sa pagbebenta, at tandaan na ang bawat isa sa atin ay tagumpay sa sukat ng kanyang kakayahan sa pagbebenta. Pagbebenta sa ating mga pamilya ng ating mga ideya, pagbebenta ng edukasyon sa mga paaralan, pagbebenta sa ating mga anak ng mga benepisyo ng magandang at tapat na buhay, pagbebenta sa ating mga kasamahan at empleyado sa kahalagahan ng pagiging mga espesyal na tao, at syempre, ang propesyon ng pagbebenta mismo. Ngunit upang maging matagumpay sa pagbebenta patungo sa magandang buhay, kailangan nating handang bayaran ang presyo. Ngayon, ano nga ba ang presyong iyon? Ito ay maraming bagay. Una, ito ang emosyonal at intelektual na pag-unawa na literal na naging kung ano ang ating iniisip, na dapat nating kontrolin ang ating mga iniisip kung nais nating kontrolin ang ating mga buhay. Ito ang ganap na pag-unawa na kung ano ang iyong isinasabog, siya ring iyong aanihin. Pangalawa, ito ang pagputol ng lahat ng mga kadena mula sa isipan at pahintulutan itong lumipad kung paanong likha ng may kapal. Ito ang pagkilala na ang iyong mga limitasyon ay sarili mong ipinapataw at na ang mga pagkakataon para sa iyo ngayon ay napakalaki kung ihahambing sa iyong paniniwala. Ito ang pag-angat sa ibabaw ng makitid na pag-iisip at hindi makatarungang pag-uulat. Pangatlo, gamitin ang lahat ng iyong tapang upang pilitin ang iyong sarili na mag-isip ng positibo sa iyong sariling problema, upang magtakda ng tiyak at malinaw na layunin para sa iyong sarili, upang hayaang mag-isip ang iyong kahangahangang isip ng tungkol sa iyong layunin mula sa lahat ng posibleng anggulo, upang hayaang mangarap ng malaya sa maraming iba't ibang posibleng solusyon, upang tanggihan ang paniwala na mayroong anumang mga kalagayan na sapat na malakas upang talunin ka sa pagtatagumpay ng iyong layunin, upang kumilos ng mabilis at desididong kapag ang iyong landas ay malinaw, at upang manatiling palaging alisto sa katotohanan na ikaw ay sa sandaling ito ay nakatayo sa gitna ng iyong sariling hektarya ng mga diamante, tulad ng ipinaliwanag ni Russell Conwell. Pang-apat, mag-ipon ng hindi bababa sa 10% ng iyong kinikita. Ito rin ang pag-alaala na hindi mahalaga ang iyong kasalukuyang trabaho, ito ay may napakalaking mga posibilidad kung handa kang bayaran ang presyo. Ngayon, hayaan mong balikan natin ang mahahalagang puntos sa presyo na bawat isa sa atin ay dapat bayaran upang makamit ang kamanghamanghang buhay na maaari nating magkaroon. Siyempre, ang lahat ng ito ay may halagang anumang presyo. Una, ikaw ay magiging kung ano ang iyong iniisip. Ikalawa, tandaan ang salitang imahinasyon, hayaang lumipad ang iyong isip. Ikatlo, tapang, magtuon ng pansin sa iyong layunin araw-araw. Ikaapat, mag-ipon ng 10% ng iyong kinikita at ang mga ideya ay walang halaga kung hindi natin ito ipatutupad. Ngayon, susubukan kung ay lahad ang pagsusulit sa loob ng 30 araw na nais kong gawin mo. Tandaan na wala kang mawawalang anuman sa pagsusulit na ito at lahat ng maaari mong gusto ay maaari mong makuha. Ang laro ay may dalawang bagay na maaring sabihin tungkol sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay may gusto ng isang bagay at bawat isa sa atin ay natatakot sa isang bagay. Gusto kong isulat mo sa isang card ang kung ano ang gusto mong higit sa lahat. Maaaring mas malaking pera, marahil gusto mong gawing doble ang iyong kita o kaya gusto mong kumita ng tiyak na halaga ng pera. Maaaring isang magandang bahay, maaaring tagumpay sa iyong trabaho, maaaring isang partikular na posisyon sa buhay, maaaring itong mas maayos na pamilya. Lahat tayo ay may gustong bagay. Isulat mo sa iyong card ng tiyak kung ano ito. Siguruhin ito ay iisang layunin lamang at malinaw na itinakda.
Hindi mo kailangang ipakita ito sa kahit kanino ngunit dalhin ito lagi sa iyong bulsa upang makita mo ito ilang beses sa isang araw. Isipin ito ng masaya, ng nakarelax, at sa positibong paraan tuwing umaga paggising mo at agad mayroon ka ng pagtatrabahuhan, isang bagay na pagkakitaan ng lakas ng loob at rason para magising. Tingnan ito kada pagkakataon na may pagkakataon ka. Sa panahon ng araw at bago ka matulog sa gabi, habang tinitingnan mo ito, tandaan mo na dapat kang maging kung ano ang iniisip mo at dahil iniisip mo ang iyong layunin, napagtanto mo na sa madaling panahon ito'y magiging sa iyo sa katunayan, sa sandaling isulat mo ito at simulan mong isipin ito, tingnan ang kasaganaan sa paligid mo habang nagtatrabaho ka sa iyong araw-araw na gawain, may karapatan kang magkaroon ng kasaganaan tulad ng anumang ibang nilalang, ito'y sa iyo para hingin ngayon. Ngayon natin mararating ang mahirap na bahagi, mahirap dahil ito ay nangangahulugang pagbuo ng marahil ay bagong gawi at ang iyong mga gawi ay hindi madaling nabubuo, ngunit kapag nabuo na ito'y susunod sa iyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay, tigilan ang pag-iisip sa mga bagay na iyong kinatatakutan tuwing ang isang takot o negatibong pag-iisip ay pumapasok sa iyong kamalayan, palitan ito ng isang mental na larawan ng iyong positibong at kapakipakinabang na layunin. Darating ang mga panahon na pakiramdam mo ay sumuko na mas madali para sa isang tao na mag-isip ng negatibo kaysa positibo, kaya't ang 5% lamang ang matagumpay, dapat mong simulan ngayon na ilagay ang iyong sarili sa grupong iyon sa loob ng 30 araw. Dapat mong kontrolin ang iyong isipan, ito'y mag-iisip lamang ng mga bagay na pinahihintulutan mong isipin bawat araw sa loob ng 30 araw na pagsusulit na ito. Gawin mo ang higit sa kailangan mong gawin bukod pa sa pagmamantini ng masaya at positibong pananaw, magbigay ka ng iyong sarili ng higit pa kaysa sa dati mo nang ginagawa. Gawin ito na may kaalaman na ang mga kapalit sa iyong buhay ay dapat na nakasalalay sa direkta na proporsyon sa iyong ibinibigay sa sandaling magpasya ka ng isang layunin na pagtrabahuhan, ikaw ay kaagad ng isang matagumpay na tao, ikaw ay nasa kategoryang iyon ng mga tao na bihasa kung saan sila papunta. Mula sa bawat 100 tao, ikaw ay nabibilang sa nasa itaas na 5%. Huwag mong labis na ikabahala kung paano mo makakamit ang iyong layunin. Iwanan mo ito sa isang kapangyarihang higit pa sa iyo. Ang iyong kailangan lang gawin ay malaman kung saan ka papunta. Ang mga sagot ay darating sa iyo ng may sariling kusa. Tandaan ang mga salitang ito mula sa sermon sa bundok at alalahanin ito ng mabuti. Itanim mo ito ng patuloy sa iyong isipan sa buwan ng iyong pagsusulit. Hingin at ibibigay sa inyo, hanapin at masusumpungan, kumatok at bubuksan sa inyo, sapagkat ang bawat nagtatanong ay tumatanggap, at ang naghahanap ay nakakasumpong, at sa kumakatok, bubuksan ito sa kanya, ito ay kahanga-hanga at napakasimple. Sa katunayan, ito'y napakasimple na sa ating tila komplikadong mundo, mahirap para sa isang matandang tao na maunawaan na ang kailangan lamang niya ay isang layunin at pananampalataya sa loob ng 30 araw. Gawin mo ang iyong pinakamahusay kung ikaw ay isang salesman. Gawin ito nang hindi mo pa nagagawa dati, hindi sa paraang magulo kundi sa payak na masaya at tiwala na ang oras na maayos na nagugol ay magbibigay sa iyo ng kasaganaan at kapalit na iyong nararapat at nais kung ikaw ay isang tagapag-alaga sa bahay. Itangi ang iyong 30 araw na pagsusulit sa lubos na pagbibigay ng iyong sarili ng walang iniisip na tumanggap ng anuman bilang kapalit at ikaw ay magugulat sa pagkakaiba nito sa iyong buhay anuman ang iyong trabaho. Gawin ito na para bang hindi mo pa ito kailanman ginawa noon sa loob ng 30 araw at kung nagtutuon ka ng iyong layunin bawat araw, ikaw ay magtataka at maghanga sa bagong buhay na iyong natagpuan. Si Dorothea Brand, isang natatanging editor at manunulat, natuklasan ito para sa kanyang sarili at ibinahagi ito sa kanyang napakahusay na aklat na Gumising at Mabuhay. Ang kanyang buong pilosopiya ay naiiba sa mga salitang kumilos na parang imposible ang magtagumpay. Ginawa niya ang kanyang sariling pagsusulit ng may katapatan at pananampalataya at ang buong buhay niya ay nagbago patungo sa isang napakalaking tagumpay. Ngayon, subukan mo ang iyong sarili sa loob ng 30 buong araw. Huwag magsimula ng iyong pagsusulit hanggang sa magpasya ka na manatili dito. Makikita muna sa pamamagitan ng pagiging matyaga. Ipinapakita mo ang pananampalataya. Ang pagiging matyaga ay simpleng salita lamang para sa pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka magiging matyaga. Kung sakaling mabaigo ka sa loob ng iyong unang 30 araw, ibig kong sabihin bigla kang napuno ng mga negatibong kaisipan, kailangan mong magsimula muli mula sa puntong iyon at magpatuloy ng 30 pang araw, unti-unti,
ang iyong bagong gawi ay magbubuo hanggang sa makita mo ang iyong sarili isa sa mga kamanghamanghang minorya na kung saan halos walang imposible. Huwag kalimutang ang card, ito ay napakahalaga, habang nagsisimula ka sa bagong paraan ng pamumuhay. Sa isang panig ng card isulat ang iyong layunin anuman ito, sa kabilang panig ay isulat ang mga salitang hiniram natin mula sa The Sermon on the Mount. Ngin at ibibigay sa inyo, hanapin at masusumpungan ninyo, kumatok at babuksan sa inyo, sa iyong libreng oras sa panahon ng iyong pagsusulit, magbasa ng mga aklat na makakatulong sa iyo tulad ng mga aklat na nagbibigay inspirasyon tulad ng Biblia, Wake Up and Live, ni Dorothea Brand, The Magic of Believing, ni Claude Bristol, Think and Grow Rich, ni Napoleon Hill, at iba pang aklat na nagtuturo at nagbibigay inspirasyon. Walang kailanman nagawa ng dakilang bagay ng walang inspirasyon. Siguraduhin na sa mga unang 30 araw na ito, ang iyong sariling inspirasyon ay nananatiling mataas. Sa lahat, huwag mag-alala. Ang pag-aalala ay nagdudulot ng takot, at ang takot ay nakakapinsala. Ang tanging bagay na maaaring magdulot sa iyo ng pag-aalala sa panahon ng iyong pagsusulit ay ang pagtatangkang gawin lahat ng bagay sa iyong sarili. Alam mo na ang kailangan mo lang gawin ay panatilihin ang iyong layunin sa harap mo, ang lahat ng iba ay aalagaan na ng sarili nito. Tandaan din na manatiling kalmado at masaya. Kalmado at masaya, huwag hayaang magalit ka at iligaw ka ng mga bagay na walang kabuluhan. Ngayon, dahil mahirap ang pagsusulit na ito, maaaring may mga magsabi, bakit ko papansinin ito? Tignan mo ang alternatibo, walang gustong maging talunan, walang gustong maging isang mediocre na individual, walang gustong buhay na laging puno ng pag-aalala, takot, at pagkapuksa. Kaya't tandaan na kailangan mong anihin ang iyong itinanam. Kung anihin mo ang mga negatibong pag-iisip, puno ng negatibong bagay ang iyong buhay. Kung anihin mo ang mga positibong pag-iisip, magiging masaya, matagumpay, at positibo ang iyong buhay. Ngayon, unti-unti, magkakaroon ka ng kagustuhang makalimot sa mga narinig mo sa record na ito. Pakinggan ito ng madalas. Ipaalala sa iyong sarili kung ano ang dapat mong gawin upang mabuo ang bagong kaugalian na ito. Pisanin ang iyong buong pamilya at makinig sa mga sinabi dito sa mga regular na panahon. Alam mo, ang karamihan sa mga tao ay sasabihin sa iyo na gusto nilang kumita ng pera nang hindi nauunawaan ang batas. Ang mga taong kumikita ng pera ay nagtatrabaho sa min. Kami, ang iba sa atin, ay dapat kumita ng pera. Ito ang sanhi kung bakit ang mga taong patuloy na naghahanap ng walang kapalit o libreng sakay ay nabibigo sa buhay. Ang tanging paraan upang kumita ng pera ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo o produkto sa mga tao na kinakailangan at kapakipakinabang. Palitan natin ang ating produkto o serbisyo sa pera ng ibang tao. Kaya't ang batas ay ang ating pinansyal na balik ay magiging direktang proporsyon sa ating serbisyo. Ang tagumpay ay hindi bunga ng pagkakaroon ng pera. Ang pagkakaroon ng pera ay bunga ng tagumpay, at ang tagumpay ay nasa direkta proporsyon sa ating serbisyo. Maraming tao ang mali ang pagkaunawa sa batas na ito. Naniniwala sila na magiging matagumpay ka kung kumita ka ng maraming pera. Ang totoo ay maaari ka lamang kumita ng pera pagkatapos kang maging matagumpay. Parang kwento ng lalaki na umupo sa harap ng kalan at sinabihan ito ng, bigyan mo ako ng init at pagkatapos ay ilalagay ko ang kahoy. Ilan nga kaya sa mga lalaki at babae ang kilala mo o inaakala mong mayroon ngayon na may parehong pananaw sa buhay? Marami. Kailangan nating maglagay ng gasolina bago natin makuha ang init, gayon din, kailangan nating maglingkod bago natin makuha ang pera. Huwag mong problemahin ang pera. Maglingkod ka, magtayo, mangarap, lumikha, gawin ito at makikita mong walang limitasyon ang kasaganaan at kapalit na darating sa iyo. Ang kasaganaan ay batay sa batas ng mutual exchange. Ang sinumang nag-aambag sa kasaganaan ay dapat umasenso rin siya sa kanyang sarili. Minsan, ang kabayaran ay hindi manggagaling sa mga taong iyong pinagsisilbihan, ngunit dapat itong dumating sa iyo mula sa kahit saan sapagkat iyon ang batas. Para sa bawat aksyon, may katumbas na reaksyon. Habang ikaw ay araw-araw na dadaan sa iyong 30 araw na panahon ng pagsusulit, tandaan na ang iyong tagumpay ay laging susukitan sa pamamagitan ng kalidad at dami ng serbisyo na iyong ibinibigay at ang pera ay isang sukatan para matiyak ang serbisyo. Walang taong yumaman ng mag-isa maliban na lamang kung siya ay nagpapayaman sa iba. Walang pagbabago sa batas na ito.
Maaari kang magdadrive sa anumang kalsada sa Amerika at mula sa iyong kotse, ma-estimate ang serbisyo na ibinibigay ng mga taong nakatira sa kalsadang iyon. Naisip mo na ba itong sukatan na ito noon? Nakakatuwa, mayroong ibang mga tao tulad ng mga ministro at mga pari at iba pang tapat na tao ang nagmamarka ng kanilang kabayaran sa larangan ng espiritual, ngunit muli, ang kanilang kabayaran ay katumbas ng kanilang serbisyo. Kapag nauunawaan ng lubusan ang batas na ito, ang sinuman na nag-iisip ay kayang tumingin sa kanyang sariling kapalaran kung nais niyang magkaroon ng mas marami, kailangan niyang maglingkod ng higit sa mga taong nagbibigay sa kanya ng kapalit. Kung nais niyang mas kaunti, kailangan niyang bawasan ang paglilingkod na ito. Ito ang presyo na dapat mong bayaran para sa iyong nais. Kung naniniwala kang mapapayaman ang iyong sarili sa pamamagitan ng panlilinlang sa iba, tiyak na magtatapos ka lang sa paglilinlang sa iyong sarili. Maaaring tumagal ng ilang panahon, ngunit tiyak na katulad ng paghinga, makakakuha ka ng kapalit ng iyong ibinibigay. Huwag mong kailanman isipin na maaari mong maiwasan ito. Imposible ito. Ang mga bilangguan at mga lansangan kung saan nag-iisa kang naglalakad ay puno ng mga taong nagtangkang lumikha ng bagong batas para lamang sa kanilang sarili. Maaari nating iwasan ang mga batas ng tao, ngunit may mas malaking mga batas na hindi maaaring labagin. Isang kilalang doktor kamakailan lamang ay nagpaliwanag ng 6 na hakbang na tutulong sa iyo na maabot ang tagumpay. Una, magtakda ng tiyak na layunin. Pangalawa, itigil ang pagbaba sa iyong sarili. Pangatlo, itigil ang pag-iisip ng lahat ng mga dahilan kung bakit hindi ka magtatagumpay at sa halip ay mag-isip ng lahat ng mga dahilan kung bakit ka magtatagumpay. Ikaapat, suriin ang iyong mga pananaw mula sa iyong kabataan at subukang alamin kung saan mo unang nakuha ang ideyang hindi ka magtatagumpay, kung ganoon ang iyong iniisip. Ikalima, baguhin ang imahe na iyong mayroon sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagsulat ng isang paglalarawan ng taong nais mong maging, at huli, gawin ang tungkulin ng isang taong matagumpay na nais mong maging. Ang doktor na sumulat ng mga salitang iyon ay isang kilalang psychiatrist sa West Coast na si David Harold Fink MD. Gawin mo ang lahat ng mga payo mula sa mga eksperto mula pa noong unang panahon na sinasabing kailangan mong gawin. Bayaran ang presyo sa pamamagitan ng pagiging taong nais mong maging. Hindi ito gaanong mahirap tulad ng pagiging hindi matagumpay sa buhay. Gawin mo ang iyong pagsubok sa loob ng 30 araw, at ulitin mo ito muli. Sa bawat pagkakataon, ito ay magiging bahagi na ng iyong pagkatao hanggang sa ikaw ay magtaka kung paano mo na itayo ang iyong buhay sa ibang paraan. Mabuhay sa bagong paraan na ito at magbubukas ang mga pinto ng kasaganaan at dadaloy sa iyo ang higit na kayamanan kaysa sa iyong inakala. Oo, pera, marami nga, ngunit ang higit na mahalaga ay magkakaroon ka ng kapayapaan. Maging bahagi ka ng kakaibang kakaunti na nagtatagumpay ng may kalmadong, masayang buhay. Simulan mo ngayon. Wala kang mawawalang kundi marami kang mapapanalunan sa buhay. Iyong napakinggan ang 30 araw na pagsubok ni Earl Nightingale. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa magagandang kwento dito lang sa Life Basics.